I keep fighting voices in my mind that say I'm not enough. Every single lie that tells me I will never measure up. Hi guys! Isang maganda at mapagpalang araw muli sa ating lahat at welcome back to my Merly Biblical Tips channel. At ngayon po guys ay magpuproceed pa rin tayo doon sa ating mga tinatalakay patungkol po sa iba't ibang dahilan ng paggamit ng Diyos sa tagutom at tagtuyot sa ating mga buhay, sa ating lupain or sa ating bansa. So ngayon po guys, ang ibabahagi ko po sa inyo ay ang pangwalong dahilan ng Diyos kung bakit ginagamit niya ito. At ang pangwalong ito guys ay dahil sa kasamaan ng tao. At mababasa po natin ito sa Ezekiel chapter 4 verse 10 hanggang 17. Ganito po guys ang sabi dito sa Ezekiel chapter 4 verse 10 hanggang 17. Simulan po natin dito sa verse 10. Ganito po ang sabi. May takda ang pagkain mo araw-araw, isang bisis maghapon at mahigit na 1 kilo lamang araw-araw. May takda rin ang iyong pag-inom, isang bisis maghapon at 2 tasa lang isang araw. Magluto ka ng bibingkang sibada na dumi ng tao, ang panggatong kanin mo ng makikita ng mga tao. Ganyan ang magiging pagkain ng Israel saan ko man sila itapon. Sumagot ako, ngunit Yahweh, alam mong hindi ako nagpapakarumi sa aking sarili. Mula sa aking pagkabata ay hindi ako tumitikim ng anumang namatay ng kusa o nilapan ng hayop. Hindi rin ako tumitikim ng anumang karumal-dumal na karne. Verse 15, sinabi niya sa akin, kung gayon, dumi ng baka ang igatong mo sa halip na dumi ng tao. Sinabi pa niya sa akin, tao, babawasan ko na ang tinapay na kinakain araw-araw sa Jerusalem. Tatakalin na nila ang kanilang kakanin at iinumin. Paghaharian na sila ng pangamba at kabalisahan. Gagawin ko ito sa kanila hanggang sila'y pagharian ng sindak. Gayon sila pahihirapan dahil sa kanilang kasamaan. Uulitin ko lamang po guys yung pangwalo na dahilan ng Diyos kung bakit ginagamit niya itong tagutom at tagtuyot dahil sa kasamaan ng mga tao na naroon sa lupain na yon o kasamaan ng mga mamamayan sa lupaing iyon or bansang iyon. So, kung mapapansin niyo po guys, sa mga talatang binasa ko kanina, ay yung kanilang mga pagkain, yung kanilang mga iinumin ay tinatakal na. So, may mga takdang dapat lang kainin nila, may mga takdang iinumin lang nila. So, in short guys, makita po natin dito na nakaranas po sila ng tagutom at tagtuyot. Tagutom at tagtuyot. Kasi pati tubig ay tinatakal na po nila. Kung hanggang saan lang, ilang baso lang, ilang tasa lang yung kanilang iinumin. Ilang tasa lang yung kanilang kakainin, di ba? Binanggit po yan doon kanina sa mga talata na binasa ko. So, pinapadala po ito ng Diyos guys dahil po sa kasamaan ng mga tao na naroon. Pero, ang kagandahan lang po guys sa Diyos, kahit ginagamit niya itong tagutom at tagtuyot sa ating mga buhay, sa ating lupain or sa ating bansa, ginagamit niya lamang ito para sindakin, takutin ang mga tao at matutong kumilala sa Diyos. Ipinakilala ng Diyos guys ang kanyang kapangyarihan sa pamamagitan ng paggamit niya ng tagutom at tagtuyot na ito para makilala ng mga tao sa buong mundo na siya lamang ang nag-iisang Diyos. Wala siyang katulad na Diyos sa buong mundo. At dapat siya lamang ang Diyos na kilalanin ng buong mundo. So, sa ganyan pong paraan, maipapakilala ng Diyos yung kanyang kapangyarihan, kung ano ang kaya niyang gawin sa buhay ng mga tao, kung ano ang kaya niyang gawin sa lahat ng kanyang mga
nilikha. Yes. Kaya nga po sa pamamagitan ng tagutom at tagtuyot na ito ay makilala po natin ang Diyos na siya yung Diyos na makapangyarihan. Dahil siya rin naman ang makapagbabago ng sitwasyong ito. Kung pinapadala niya ito, kung siya ang nagpapadala ng gutom at tagtuyot, siya rin naman ang nagpapadala ng kasaganaan sa buhay ng tao, di ba? At sa ganitong paraan ay dito makilala ng mga tao ang Diyos, na siya lamang yung Diyos na makapangyarihan, siya lamang yung Diyos na makakagawa nito, siya lamang yung Diyos na dapat kilanlin ng buong mundo. Ipinapakita lamang din po ng Diyos dito, guys, na ang Diyos natin ay hindi nalulugod, hindi natutuwa sa kasamaan na ginagawa po ng mga tao. Diba? Hindi naman din natin masisisi ang Diyos, guys, dahil kahit tayo mismo ay minsan nabibiktima ng mga kasamaan na ginagawa ng ating kapwa. Diba? Mapalad po kayo kung kayo po ay hindi pa nabiktima sa buong buhay nyo ng mga kasamaan na ginawa po ng ibang tao. Pero alam nyo, guys, isa na po ako sa mga nabiktima ng mga kasamaan na ginagawa po ng mga tao. At ang kasamaan na yon na kung saan ako nabiktima ay yung yung sa budol-budol, guys, na experience ko rin po yung budol-budol na yan. Diba? Yung pumupunta sa bahay-bahay, yung pumupunta po sa bahay-bahay tapos may mga inaalok sila. Ayan. May mga inaalok sila pero may kapalit na kung hindi pera, ang ipapalit mo doon ay kung ano yung alahas na mayroon ka. At kapag binigay mo daw yun, mananalo ka ng ganito ganyan. So, nabiktima po ako niyan isang bisis. Kasi pumunta po sila doon sa bahay at talagang namimilit po sila. Yung po sinasabi po nila na na-hypnotize ka, naranasan ko po yan, guys, na ma-hypnotize sa loob pa ng bahay, di ba? Sa loob pa ng bahay namin. Talagang binigay ko po talaga yung relo namin na yung Psycho na relo, na sa Saudi pa po yun nabili. Yun. Kaya na-experience ko po yung kasamaan na yan na ginagawa po ng ibang tao. Kaya ang Diyos po talagang marunong sa lahat, 'di ba? Hindi niya hahayaan, hindi niya kukonsintihin yung ginagawa na kasamaan ng isang tao. Yes. Ang Diyos po natin, guys, ay katulad lamang natin ng mga magulang, na matinong mga magulang, 'di ba? Na marunong sumaway, marunong magdisiplina, marunong magparusa kapag mali na yung ating mga nakikita, mali na yung ating naririnig mula sa ating mga anak, di ba? Although ang Diyos po natin, guys, kilala siya sa pagiging mapagmahal, tama? Yes. Yun, ang Diyos po natin ay mapagmahal. Sabi nga po doon sa Juan John 3:16, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang sino mang mampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. So, yung salitang gayon na lamang, hindi mo kayang sukatin yan. Hindi mo kayang arukin ng iyong isipan kung gaano ka lawak, kung gaano ka taas, kung gaano kalalim yung pag-ibig ng Diyos. So, ganyan po ang pagmamahal ng Diyos, yung pag-ibig ng Diyos sa tao, guys. Kaya, pagdating sa usapang pag-ibig, ay wala pong katulad yung pag-ibig ng Diyos. Wala pong katulad yung pagmamahal ng Diyos sa atin. Wow. Pero ang Diyos po natin, guys, tandaan natin na hindi rin naman siya konsentidor. Na pababayaan na lang niya, hahayaan na lang niya yung kasamaan na ginagawa ng tao. Yes. So, katulad lang din po natin yan, guys, na mga magulang na pinaparusahan natin, disiplina natin, tinuturuan natin yung ating mga anak na kumilos ng tama,
umasta ng tama, gumawa ng tama, magsalita ng tama, di ba? Ganun lang po yung ginagawa ng Diyos sa atin. Yes. Kaya, ang paraan lamang kasi ng Diyos sa pagpaparusa sa atin ay yung sa pamamagitan ng gutom, sa pamamagitan ng tagtuyot, sa pamamagitan ng iba't ibang klase ng paghihirap sa buhay. Yan lang po ang kayang gawin ng Diyos sa buhay natin. Hindi naman siya pwedeng bumaba, di ba? Hindi naman siya pwedeng bumaba dito sa mundo para paluin tayo, saktan tayo, di ba? Katulad ng ginagawa ng pananakit ng ating mga magulang sa atin kapag tayo ay dinidisiplina, pinaparusahan, pinapalo tayo sa puwet, hindi naman kayang gawin ng Diyos yan, yung mga ganyang literal na paraan ng pananakit or pagpaparusa, pagdidisiplina, kundi sa ganong paraan lang sa pamamagitan ng tagutom, tagtuyot, at iba't ibang klase ng paghihirap sa buhay. Yes. Kaya, yun po yung dapat nating maunawaan sa ginagawa po ng Diyos sa buhay po natin, guys. Kung bakit pinapadala niya to o ginagamit niya ito, tagutom at tagtuyot sa ating mga buhay. So, uulitin ko po yung sinabi ko kanina sa pangwalong dahilan ng Diyos ay dahil po doon sa kasamaan ng mga tao. Yung gutom, yung tagtuyot, ayan, ay isang paraan lang po yan ng pagdidisiplina, pagpaparusa ng Diyos para maitama tayo, para maituwid tayo doon sa mga kasamaan na ginagawa po natin. Yes. So, para pa rin po ito sa kabutihan ng tao, para pa rin ito sa kabutihan nila kung bakit ginagamit itong tagutom at tagtuyot, yun. At least gutom at tagtuyot po itong pinaparanas ng Panginoon. Kaysa naman, kung hindi ka magbabago dito, sa pamamagitan ng tagtuyot at taggutom na ito, hindi pa rin ikaw nagbabago sa kasamaang ginagawa mo, ay mas matindi po yung parusa ang gagawin ng Diyos sa iyo. Kasi ano na po yun, habang buhay o habang panahon na pagkahiwalay mo sa Diyos at habang panahon na naroon ka sa impyerno, di ba? Kaysa naman habang panahon ka na naroon sa apoy ng impyerno, sa dagat-dagatang apoy na binanggit ko doon sa aklat ng pahayag. Kaya ang dapat nating gawin kapag nakaranas po tayo ng gutom, uhaw, ayan, kasi tagutom at tagtuyot, di ba? Tuyot, walang tubig yan, di ba? So, kapag pinaparanas na ng Diyos sa atin mismong mga buhay, sa ating lupain, sa ating bansa, ay kailangan na nating tumalikod doon sa kasamaan na ginagawa natin, kasamaan na sinasabi po natin. So, ano po yan kasamaan sa gawa, kasamaan sa pananalita, kasamaan sa pag-iisip. Yan, sa salita, sa isip, at gawa. Ulitin ko po, kasamaan sa isip, sa salita, at gawa. Yung tatlong pinagmumulan ng kasamaan na yan. So, dapat ay magbago tayo. Talikuran na natin yung kasamaan na ating pong ginagawa, ating iniisip at sinasabi. Talikuran na po natin yan at magbagong buhay na po tayo. Dahil ito lang naman talaga ang gustong mangyari ng Diyos sa buhay natin, kung bakit pinapadala po niya ito or ginagamit niya itong tagutom at tagtuyot. Diba? Dahil nga, kaya nga ginagawa niya ito dahil nga sa kasamaan. So, ang dapat nating maging tugon dito sa gutom at tagtuyot na ito ay magbago tayo ng takbo ng ating pamumuhay. Ayusin na natin yung ating pamumuhay. Ayusin na natin yung ating mga gawi. Ayusin na natin, itama na natin yung ating mga asal. Talikuran na natin yung ating mga kasamaan na ginagawa, na iniisip, na sinasabi. Diba? So, yun lang naman yung dapat nating gawin at yun lang naman ang inaantay ng Diyos kapag
pinapadala po niya or ginagamit niya itong taggutom at tagtuyot sa ating mga buhay.